ayon po sa nabasa po natin, nakita po natin na nung nabalitaan po ng maraming mga tao na dumalo noon sa pista, nung nabalitaan nila na si Jesus po ay pupunta sa Jerusalem, ang ginawa nila, kumuha sila ng palapa ng palmera at lumabas sila ng lungsod upang siya ay salubungin. Sila'y sumisigaw. Anong sigaw nila? Purihin ang Diyos! Diba? Yan. Pinagbalang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Hari ng Israel. Yun po ang kanilang isinisigaw. Pero, number 1 po na puntos na gusto ko pong tingnan natin, ay una, tayo po ay magpatuloy kahit walang excitement. Amen? Itong mga tao na ito, sinalubong nila si Jesus kasi yung isip nila, mamimit nila yung bumuhay kay Lazaro. Alam nyo, kaya marami pong mga tao ang sumalubong noon kay Jesus, yung daan niya patungong Jerusalem, dahil po sa nakawitness, yung mga nakawitness, na muling binuhay ni Jesus si Lazaro, ipinamalita nila ito. Iminarites nila. Alam nyo, si Jesus, na taga Nazareth, mayroong 4 na araw ng patay itong si Lazaro, pero binuhay ni Jesus. Naging curious yung mga tao, sino yung Jesus na yan? Kaya nung nabalitaan ko nila na patungo ng Jerusalem si Jesus, excited yung mga tao. Kaya kumuha sila ng daon ng palma, winawagayway nila, tapos purihin ang Hari ng Israel, purihin ang Diyos. Ganun po ang kanilang sinisigaw. Alam niyo po, napakagandang magpatuloy pag ikaw ay excited. Di ba? Pagka curious ka, gusto mong makita yung tao na gumagawa ng himala. Eh tayo nga, kapag ka may aksidente dyan sa kakalsadan, aksidente na yun ha. Hanggat maaari, hihinto pa tayo at makikimarites ang nangyari. Di ba? Ang nangyari? Tapos magtatanong-tanong tayo. Pag nabalitaan natin, parang kilala ko yan. Tapos, di ba, kapag ka nangyari yun, ibabalita mo. Ipopost mo rin. Magbibideo ka, ipopost mo rin. Para malaman ng lahat ng tao, may aksidente na naman na nangyari. Kaya mga kapatid, ang dali lang magpatuloy kapag ikaw ay excited. Wala tayo na, pero para lang daw sa recording. So, ang topic po natin ngayon ay magpatuloy. Amen? Kailangan po natin magpatuloy kahit mataas po ang gasolina. Amen? Sabi ko nga po sa inyo noon, nung unang pagtaas ng gasolina, kung wala naman kayong sasakyan, huwag nyo nang problemahin ang presyo ng gasolina. Ang problemahin nyo lang yung taas ng presyo ng mga bilihin. Sa gasolina hindi kayo affected, pero kung tumaas ang mga dati ninyong binibili na mga bilihin, tumaas, doon kayo maapektuhan. Huwag nyo nang problemahin yung presyo ng gasolina at saka mga diesel. Problema na ng mga sasakyan yan. Amen? Ayan po. Kaya, una po, magpatuloy tayo kahit walang excitement. Alam nyo, sa pagsaserve kay God, lalo na minsan yung mga matagal na nagsaserve kay God, minsan wala na pong excitement. Hello? Nandyan pa ba kayo? Sana excited pa rin tayong lahat na magpunta sa church kahit walang kuryente. Amen? Yes. Sana excited pa rin tayong humayo kahit mainit. Amen? Sana excited pa rin tayo. Kahit walang nagpipraise sa atin na sabi, ang galing mo ah. Okay yung paglilid mo, okay yung pag-play mo ng musical instruments ah. Sana po ay excited pa rin tayo. Sana excited pa rin tayo kahit wala nang nag-i-invite sa atin na magpunta ng church. Sana excited pa rin tayong pumunta. Kahit walang bagong mga kasuotan na isusuot natin patungo ng church, sana excited pa rin tayong pumunta. Amen? Kahit maglalakad tayo
sana ay excited pa rin tayong pumunta ng church. Hello? Amen. Noong papasok po ang ating Panginoon dito sa Jerusalem, pagdating ng dumating ang maraming mga tao, ang tawag dyan, trending yun, trending. Kasi mainit-init pa yung testimony ng mga taong naka-witness na si Jesus ay bumubuhay ng mga patay. Ikaw ba naman makarinig? Merong tao na bumuhay ng patay, hindi ba't gusto mo ring makita? Na pag nagbali-balita, nag-viral na siya ay pupunta sa ganitong lugar. Siguro kahit mataas ang gasolina, siguro kahit mataas ang pamasahe, pupunta ka dahil gusto mong makita yung bumubuhay ng mga patay. Amen? Hello? Kasi trending, viral. Sa time na ito, si Jesus, sikat na sikat siya sa mga panahong ito, kaya nung patungo siya ng Jerusalem, excited yung mga tao na ma-meet siya. Maaaring yung mga iba ay curious lang, sino kaya itong taong ito? Ano kayang itsura niya? Ano pa kaya ang kaya niyang gawin? Kaya alam ninyo, isang dahilan din na magandang magpatuloy kay Lord pag may blessing. Hello? Hi! Di ba pag may blessing, masaya tayo? Yes. Meron akong nakausap. Matagal nang hindi nag-a-attend. Bakit hindi na po kayo nag-a-attend? Sabi ko, merong nagsalita na kakilala niya. O ma-attend lang po yan sa church pag may ayuda. Ha? Kinantsawan siya nung kanyang kasama. Pastor, ma-attend lang sa church yan pag may ayuda. Kaya kung saang simbahan ang may ayuda, nandun yan. Walang ganun dito, amen? Yes, kasi wala namang ayuda ngayon pero nandito tayo. Ang ayuda lang natin, salita ng ating Panginoon. Amen? Yes, pag may blessing, ang gandang magpatuloy. No? Pag may mga magagandang nangyayari, ang gandang magpatuloy. Pag may mga himalang nangyayari, ang gandang magpatuloy. Pero paano na pag walang blessing? Paano na pag hindi sinasagot ni Lord ang ating mga prayers? Paano na pagka walang himala? Di ba mayroon tayong kanta? Hindi dahil sa pagpapala, hindi dahil sa himala, kundi dahil sa ikaw ay ikaw. Yan ang sabi ng kanta, na iibigin pa rin natin ang Panginoon kahit walang blessing, kahit walang magandang nangyayari, kahit walang himala, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagsiserve sa ating pong Panginoon. Amen? Kahit hindi ka na pinapansin ng iba, pagbatian, shake hands, iniiwasan ka ng iba, sana'y excited ka pa rin magpunta ng church dahil hindi naman siyang dahilan ng iyong pagpunta, kundi si Lord. Amen? Yes, mga kapatid. Magpatuloy pa rin tayo. Sana po, kahit mawala yung mga ini-enjoy natin o nagiging dahilan ng excitement natin sa pagsiserve kay God, sana po kahit mawala itong mga ito, ay excited pa rin tayong nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Kahit ang tagal-tagal na natin na nag-pray ng isang bagay, hindi pa natin natatanggap, pero yung nag-pray lang kahapon, natanggap na niya ngayon, sana po mga kapatid, ay wag nating sabihin, siya lang naman ang pinapaboran ni Lord. Ako hindi. Kaya ayoko na. May favorite si Lord. Siyang favorite. Kung siyang favorite, idilapitan mo, sabihin mo, Brad, ipag-pray mo nga rin ako kasi ikaw yata ang favorite ni Lord. Pwede bang ipag-pray mo ako para tugunin ni Lord
yung prayer ko, hindi dahil sa nag-pray ako, kundi dahil ikaw ay nag-pray. Sana po, kahit makita natin o nararamdaman natin na tumahimik ang mga magagandang bagay na nangyayari sa paligid natin, sana po ay magpapatuloy pa rin tayo kay Lord kahit wala ng excitement. Pangalawa po, magpatuloy tayo kahit hindi mo naiintindihan ang mga nangyayari. Hindi nga natin maintindihan. Sabi kanina, marami naman daw nakaimbak. Marami naman daw pondo na mga langis. Bakit biglang tumaas? Nakadeliver ba sila kaagad? Nakapunta dito na sinakay ng barko. Matagal biyahe ng barko. Bago makabigay ng supply dito, ng gasolina o diesel. Pero bakit tumaas agad? Hindi yung mga bagong deliver. Sabi na narinig natin kanina na biktima yata tayo. Pero okay lang, hindi naman tayo nang bibiktima. Amen? Na kahit hindi natin naiintindihan ang mga nangyayari, mga kapatid, sa paligid natin, magpatuloy pa rin tayong mag-serve kay God. Paano nga naman makakabenta yung mga electric na vehicle? Paano makakabenta ng marami kung mura ang gasolina, di ba? Eh di mapipilitan silang bumili ng electric vehicle ngayon para tipid sa gasolina. Malay natin, di ba? Pinagbibigyan lang ni Lord yung mga umimbento din ng mga electric na vehicle. Sige lang, Lord. Di ba? Kasi alam niyo po, lahat po ng mga nangyayari dito sa ibabaw ng lupa, hindi po yan nangyayari kung hindi po pinapahintulutan ng Diyos. Amen? Kahit ayaw mong pahintulutan, ayaw natin kung gusto ng Diyos, wala po tayong magagawa. So, anong pwede natin gawin? Go with the flow. Tapos magtiwala tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Yes, hindi tayo pababayaan ni Lord, mga kapatid. Magtiwala tayo sa Diyos. Na kahit tumaas lahat ng mga bilihin, ang Diyos, hindi niya pa rin tayo pababayaan. Hindi sasabihin ni Lord sa atin, mga kapatid, anak, masyado na mataas ang mga bilihin, hindi ko na kayang i-provide ang pambili mo ng iyong mga makakain at ikabubuhay. Hindi yan sasabihin ni Lord. Mataas na masyado. Kulang ng budget ko sa iyo. Hindi yan sasabihin ni Lord, mga kapatid. Pwede pang sabihin yan ng tao. Pero kailanman ang Diyos, hindi niya sasabihin, anak, wala na akong budget para sa iyo, ubos na. Hindi sasabihin ni Lord yan. Okay, anak, hindi ko na matutupad yung promise ko sa iyo. Sorry. Kahit magiging tapat ka sa akin, hindi ko na magagawa yung promise ko. Mga kapatid, hindi yan sasabihin ng Panginoon sa atin. Sapagkat ang Diyos, hindi niya tatalikuran ang kanyang mga binitawang salita. Amen? Kung anong sinabi niya, gagawin niya. Tototohanin niya ito. Dahil siya ay Diyos na hindi nagsisinungaling. Amen? Kaya magpatuloy lang tayo, mga kapatid, kahit hindi natin naiintindihan ang mga nangyayari. Sabi sa verse 16, hindi ito nauunawaan noon ng kanyang mga alagad. Bakit nangyayari yun? Bakit yung mga tao kumuha ng mga dahon ng palma at naglalagay ng mga palma doon sa dadaanan ng Panginoon? Yung mga iba pa nga, yung kanilang mga balabal inilatag sa daanan o kayo doon sa asno na sinakyan ng ating Panginoon. Nagulat ang mga alagad, bakit nangyayari ito? Alam nyo, may mga times din sa buhay natin, hindi po talaga natin nauunawaan ang mga nangyayari. Kahit ang mga alagad ay hindi nauunawaan yung nangyayari sa time na yon. Hanggat hindi muling nabuhay si Jesus, hindi nauunawaan ng mga alagad dito. Ganon din sa atin. Meron tayong malaking question mark. Bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari yon? Bakit ganito? Bakit ganyan? Ang dami nating mga tanong. Nananatiling katanungan lang at wala tayong matanggap na malinaw na sagot kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito.
Minsan, tinatanong natin, Lord, bakit ganito ang nangyayari sa mundo? Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa binibigay ang hinihingi ko sa mga prayers ko, Lord? Bakit? Ang tagal-tagal na nun, Lord. Bakit hanggang ngayon, wala pa kayong sagot? Umaasa ako sa iyo, Panginoon. Pero hanggang ngayon, wala. Minsan, tanong natin yan. At minsan po, ang tanong ng mga tao, bakit kailangan kong pagdaanan ito? Hindi ko deserve na makaranas ng ganito. Why, Lord? Why? Why? Yan ang mga tanong natin. Bakit? 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 Ba't ganito ang asawa ko? Ba't ganito ang mga anak ko? Ba't ganito ang mga kapitbahay namin? Ba't ganito ang mga opisyal namin? Ba't ganito ang nanay ko? Ba't ganito ang tatay ko? Ba't ganito ang lolo, lola ko, auntie ko, uncle? Ang dami nating mga tanong, mga kapatid. Pero tangi ang Diyos ang may tumpak, nakasagutan sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa ibabaw ng mundong ito. Sa atin, magpatuloy lang tayo. Amen? Sabihin natin ulit sa ating katabi, magpatuloy lang tayo. Amen? Kaya kahit hindi po natin naiintindihan ang mga nangyayari, magpatuloy pa rin tayo. Amen? Kung alam natin na yung ginagawa natin ay iyan ang kalooban ng Panginoon, magpatuloy tayo. Amen? Kahit nakaka-discourage yung mga kasama natin, nagne-negative thoughts na sila. At minsan kung sinong kasama mo, siya pa yung magdi-discourage sa imbis na susuportahan ka. Siya pang magsasabi sa iyo, tigil mo na yan. Umalis ka na yan. Pumasok-pasok ka pa kasi yan. Umalis ka na yan. Minsan mga ganon, mga kapatid. At minsan nakaka-discourage sa pagpapatuloy kapag nakakarinig tayo ng mga ganon. Pero bilang mga alagad ng Panginoon, kung alam natin na yung direksyon na ginagawa natin ay naaayon pa rin sa kanyang mga salita, huwag kang titigil. Amen? Magpatuloy kahit ang dami mong mga questions sa buhay ngayon. Ang lalaking mga question marks ang nakalagay sa iyong harapan. Bakit? Why? May sagot ang ating pong Panginoon. Pangatlo po, magpatuloy kahit may kumukontra. Sino nang nasubukan sa inyo kontrahin? Wala pa yata. O kayo yung kumontra. Tayo yung kumontra. No? Imbis na palakasin yung iba, kinokontra natin. Hindi natin alam na yung ginagawa niya ay yun ang pinagagawa ng Panginoon sa kanya. Kaya tuloy minsan, sa dahil hindi natin naintindihan, tuloy na kukontra natin itong mga tao na ito. Kaya kailangan po nating magpatuloy kahit merong kumukontra. Sa verse 19, dito sa John chapter 12 na nabasa po natin kanina, tingnan ninyo dito, sabi ng verse na ito, kaya't nasabi ng mga Pariseo, nakikita ninyong walang nangyayari sa mga ginagawa natin. Tingnan ninyo, sumusunod sa Kanya ang buong mundo. Kasi itong mga Pariseo, kinokontra nila yung ginagawa ni Jesus. Hinahadlangan nila yung ginagawa ni Jesus na pinapagawa ng Ama niya sa Kanya. Subalit, itong mga Pariseo na ito, kahit kontra sila ng kontra, dumating yung time sa kanilang kaisipan na sabi nila, walang nangyayari sa pangkukontra natin sa Kanya. Tignan ninyo, sabi niya, sumusunod na sa Kanya ang buong mundo. Sabi-sabi lang niya yon. Kung buong mundo sumusunod si Jesus at this time,
bakit sila hindi sumusunod? May kumukontra pa rin. Pero si Jesus, mga kapatid, nagpapatuloy pa rin. Amen? Kaya kahit maraming kumukontra at ikaw na lang ang nakikita mo na nakakasunod sa kalooban ng Panginoon, hindi yun hudyat na dapat ka nang huminto. Kundi magpatuloy ka pa rin kahit ikaw na lang ang nagpapatuloy. Amen? Kaya ito yung mga sinasabi. Hindi ko alam kung may mga kinukutya sa inyo sa ngayon, lalo na po yung mga baguhan. Bakit sumali-sali ka kasi dyan? Di ba? Tuloy, ganyan nangyayari sa'yo. Malis ka na dyan. Yung mga iba pa nga, yung mga matitinding mga kumukutya, yung pera mo lang ang gusto niyang simbahan na yan. Umalis ka na dyan. Minsan mga ganun po, mabibigat na paratang sa mga simbahan at sinasabi nila, huwag ka nang magpatuloy. Pero makikita po natin mga kapatid, na si Jesus, alam natin, mula pa po nung si Jesus po ay ipanganak, gusto na siyang patayin. No? Makita ninyo, maraming namatay na mga sanggol noon na ipanganak si Jesus Christ. Dahil gusto nilang mapatay si Jesus. Nung siya'y nagmi-ministry, ito, sa 3 taon na siya nagmi-ministry, walang ibang ginawang mga Pariseo kundi kontrahin si Jesus. At subukin ang kanyang karunungan at kaalaman. Pero nakita nila, walang nangyayari sa mga ginagawa nating pangkokontra. Sumusunod na sa kanyang lahat. Kaya nabuo sa isip nila, patayin na lang natin. Na hindi nila alam, maging yung kanilang kaisipan na patayin ay nasa plano ng Diyos Ama na kailangang mamatay ang kanyang bugtong na anak. Kaya hindi pa rin talaga silang nag-isip, hindi nila sariling kaisipan yon, kundi iyon ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, na mangyari. Na mamatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo sa ikapagpapatawad ng lahat po ng ating pong mga kasalanan. Nakaplano pa rin yon. Kaya kung ano man nangyayari ngayon sa paligid natin at hindi natin nagugustuhan, nasa plano ng Diyos ito. At hindi nabibigla ang Diyos. Kung bakit nagkakagera sa Middle East, hindi yan katakataka kay Lord. Dahil sinabi na ito noon pa, 2,000 years ago, ay pinahayag na magkakaroon ng labanan, bansa laban sa bansa, magkaroon ng tagutom, magkaroon ng mga kahirapan, kapatid laban sa kapatid. Hindi katakataka, itong mga bagay na ito, dahil noon pa mga kapatid ay sinabi na ng ating Panginoon. But still, tayo po, na ayaw nating mangyari itong mga ito, nag-pray tayo na Lord, sana po matigil na ang labanan sa Middle East. Pero dapat prayer natin, but Lord, not my will, but yours be done. Ganyan na lang lagi ang prayer natin, mga kapatid. Kasi kahit gusto natin na tumigil na, paano kung yan na ang fulfillment ng propesiya nung bang mga unang panahon? Wala tayong magagawa, kundi magpatuloy lang sa ating pong Panginoon. Amen? Magpatuloy man yan, yung gera na yan, o titigil, basta importante sa atin, magpatuloy tayo sa pagsaserve kay God. Kahit ano man pong mangyari. Amen? Kaya, kahit mayroong mga kumukontra sa ating pagsaserve kay God, mga kapatid,
kahit may mga kagaya ng mga Pariseo na nagagalit sa atin o naiinggit sa iyo o kinokontra ka habang ikaw ay naglalakad kay Lord, magpatuloy ka lang. Amen? Magpatuloy lang tayo. Pang-apat, na dapat po nating tandaan, magpatuloy tayo hanggang matapos ang ating purpose. O ang ating misyon, mga kapatid. Naniniwala tayo na kung bakit tayo naisilang at nabubuhay sa panahong ito, dahil sa panahon na ito ay may purpose ang Diyos at meron tayong misyon na gagampanan sa kasalukuyang generation na ito, mga kapatid. At yan ang dapat nating matapos. Kaya kailangan po nating magpatuloy. Ang pinaka-best po na example natin dito ay ang ating Panginoong Hesus. Kagaya pong nang nabanggit kanina, kahit napakarami pong kumukontra sa Kanya, lalo na po ang mga Pariseo o mga kilalang tao sa lipunan noon, ay hindi tumigil at si Jesus po, hindi siya tumigil at hindi niya tinalikuran yung purpose ng pagpunta niya dito sa ibabaw ng lupa, ang tubusin tayo sa lahat ng ating mga nagawang mga kasalanan. Kaya kung si Jesus nga, siya ang tingnan po nating best example. Na kung si Jesus nga, na kahit alam niya na siya ipapatayin doon sa Jerusalem, nagpatuloy pa rin siya sa pagpunta doon. Amen? Nagpatuloy pa rin siya. Dito nga po ay nakita natin, of course, noong si Jesus ay sinalubong ng maraming mga tao at kumuha sila ng mga palapa ng palmera na kagaya na sulat sa verse 13 po, at lumabas sila ng lungsod upang siya'y salubungin. Siyempre, ikaw ba naman yung parating ka tapos ang daming nagwawagayway sa iyong harapan at excited silang makita ka, nakakapagpalakas loob yun. At tapos sumisigaw pa sila, puri ng Diyos, at yun naman ang kalooban ni Jesus, napapapurihan ng Diyos sa pamagitan niya. Pinagpalang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Yun ang kanilang sinisigaw. Ako po'y naniniwala na sa time po na ito, si Jesus ay natutuwa. Amen? Pero nakakalungkot, mga kapatid, para bang ngayong linggo, nagpupuri ang mga tao, pero nung Biyernes Santo, sinasabi nila, ipako sa krus. Nasaan yung mga tao na sinasabi ng mga Pariseo noon, sumusunod sa kanya ang buong mundo? Pero bakit nung siya ay nasa harapan ni Pilato, sigaw ng mga tao, ipako sa krus? Alam nyo, minsan, ang bilis magbago ang tao. Naghohosana ngayong linggo. Ngayong Palm Sunday, purihin ang Panginoon, purihin ang Hari ng Israel. Nung Biyernes, ipako sa cross, ipako sa cross. Bakit? Nasaan yung mga taong purihin ang Hari ng Israel? Bakit ang sigaw nila ngayon? Ipako sa cross, ipako sa cross. Mga kapatid, sana hindi tayo nagtatapos sa ipako sa krus. Sana, kung nagsimula tayo ng Hosana, puri ng Panginoon, puri ng Hari ng Israel. Sana po mga kapatid, hindi tayo magtatapos sa Biyernes Santo na si Jesus, ipako sa krus yan. Mga kapatid, huwag tayong patatangay na kung inang ginagawa ng iba, kahit hindi tama, ay natatangay na rin tayo. Huwag. Pero, kung titingnan po natin si Jesus, yung sinisigaw nila sa ipako sa krus, nasa plano pa rin yun ng Diyos Ama. Amen? Inalaw pa rin
ng Diyos na maipako sa cross si Jesus para matubos tayo sa ating pong mga kasalanan. Paano naman mga kapatid, kung tayo kaya ay nabubuhay sa time na ito ni Jesus, nandun din kaya tayo na nagwawagayway ng palma at sumisigaw, purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Hari ng Israel. Nandun din kaya tayo? Pagkatapos, halimbawa, Lunes, Linggo, Palm Sunday, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, pang-anim na araw, nandun din kaya tayo sumisigaw, ipako sa cross! Nasaan yung sinisigaw mo? Napurihin ang Hari ng Israel. Bakit sumisigaw ka ngayon nang ipako siya sa krus? Minsan alam nyo, nadadala ang maraming mga tao dahil yun na ang sinisigaw ng iba, yun na rin ang kanyang sinisigaw. Sana po mga kapatid, bilang mga Christians, mga mananampalataya, kung sinisisi ang gobyerno ng ganito, ng bansang ganito, ng ganon, sana huwag tayong ganon. Amen? Si ano kasi, ginera niya. Ito naman kasing si ano, ano din. Mag-pray na lang tayo. Amen. Baka naman, si Lord ang author dyan. Pag tayo naninisi, baka tayo, mga kapatid, ay magkasala pa sa Panginoon. Mga kapatid, kung ano po yung present situation na mga nangyayari po ngayon, manatili lang tayo kay Lord. Amen? At habang tayo na nanatili kay Lord na nagtitiwala sa Kanya, magpatuloy tayong mag-serve. Amen? Hello? Minsan nagpo-post tayo, saka browse ng mga kung anong nangyayari. Ay ako, tuloy, may nakakita, 3 buwan daw, mawawala ng kuryente. Naku po. Kung ano-ano ng mga nakikita. Pero maaaring warning itong mga ito, maghanda tayo, magandang maghanda, pero huwag iwasan mag-alala. Amen? Don't worry. Kung nakita mo yung ganon, tingnan mo, anong kayang gagawin ko para makapaghanda ko? Na kung matutupad man yan 3 buwan na walang kuryente, anong gagawin ko? Di maglampara ka. Di ba? Back to basic. Nabubuhay naman tayong walang cellphone. Hello? Nabubuhay naman tayo walang electric fan, walang aircon. Hello? Makapagpapainit naman pa rin tayo ng tubig kahit walang kuryente. May kahoy naman. Amen? Mas mahaba nga ang buhay ng tao nung wala yung mga yan eh. Di ba? Kaya natin mabuhay kahit walang kuryente. Amen? Yes. Pero hindi naman natin iniling na kahit wala ng kuryente, kahit wala na, mabuhay ako. Kailangan natin. Amen? Pero huwag yan ang maging dahilan na tayo magpo-post at ayaw na natin magpatuloy kasi hindi na natin na-enjoy ang buhay dito sa lupa. Magpatuloy pa rin tayo. Amen? Yes, mangyari man yan. Kahit gawing 4 na buwan na walang kuryente, mabubuhay pa rin tayo. Amen? Dahil hindi ang kuryente ang nagbibigay sa atin ng buhay. Si Lord. Amen? Amen? Yes, mga kapatid. Walang kuryente ng mga panahon noon, pero buhay ang mga tao. Kahit walang wifi, walang TV, mabubuhay tayo. Walang Facebook, mabubuhay pa rin tayo, mga kapatid. Walang YouTube, wala tayong pang-contact, mabubuhay pa rin tayo, mga kapatid. Kahit hindi natin magamit ang mga gadgets natin, mabubuhay pa rin tayo, I tell you. Mabubuhay pa rin tayo. Dahil di tayo pababayaan ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya hosana noong linggo, crucify Him noong Biyernes. Sana po. Huwag tayong makikisali doon sa kung ano yung trend ngayon ay nandun tayo. Kung ano ang viral ngayon ay nandun tayo. Sana hindi po tayo ganon. Pero kung yung mga trending at mga viral ngayon,
yun ang pinagagawa ng Panginoon sa atin, just do it for the glory of God. Amen? Pero kung hindi yan ang pinagagawa ng Panginoon, umalis ka dyan. Amen? Umalis tayo. Kung yung ginagawa natin ngayon ay hindi na yan ang pinagagawa ng Panginoon, umalis ka dyan. At hanapin mo kung anong kalooban ng Panginoon at magpatuloy ka doon kahit maraming mga challenges. Kaya magpatuloy hanggang matapos ang iyong purpose. Hanggang hindi natatapos, huwag kang titigil. Pwede kang magpahinga, pero huwag kang hihinto. Magpatuloy pa rin. Amen? Kaya huwag tayong pabago-bago. No? Linggo ng palaspas ngayon, sana huwag tayo dun sa Biyernes Santo na magkukrusify kay Jesus. Amen? Magpatuloy tayo hanggat hindi pa natatapos ang Panginoon sa atin. Sana po, hindi lang tayo nagpapatuloy kapag tayo masaya. Hindi lang tayo nagpapatuloy kapag tinutugon ni Lord ang ating mga prayers. Sana po, hindi lang tayo nagpapatuloy sa Panginoon kapag tayo ay pinagpapala niya. Kundi kahit tayo nasasaktan, amen? Hello? Kahit tayo nasasaktan, kahit tayo nahihirapan, kahit tayo naiinitan, amen? At kahit hindi natin naririnig yung tinig ni Lord o tahimik siya sa ating mga prayers at parang wala siyang ginagawa, kapatid, magpatuloy ka pa rin. Amen? Kasi, kung tayo po ay titigil, sayang yung mga nasimulan natin. Hindi natin makikita ang pagkilos ng Panginoon kung hindi tayo magpapatuloy. Sayang. Yung mga nasimulan natin. Sayang yung tiniis na natin. Na matagal na tayo nagtitiis. Tapos dumating sa punto tayo na madidiscourage at ayaw na natin magpatuloy. Sayang. Malay natin. Isang hakbang na lang. Malay natin, isang prayer na lang. Malay natin, isang text message mo na lang. Di natin alam, isang Sunday worship na lang na pagdalo mo. Ay ipagkakaloob na ni Lord ang hinihiling mo. Pero huminto ka pa. Sayang mga kapatid. Kung susuko tayo, hindi po natin matatapos ang purpose ni Lord sa buhay natin. Sayang. Kung aatras tayo, hindi natin makakamtan ang katagumpayan. Sayang. Amen? Sayang. Kasi ang sabi ni Lord, anak, 100 steps o 1,000 steps mo, pagsiserve mo sa akin, yung pang 1,001 na step mo, ibibigay ko ang hinihiling mo. Eh, na-discourage ka. Nawalan ka ng pag-asa. Nasa 999 steps ka na. Isang hakbang na lang, pero tumalikod ka. Umatras, nagkambyo, reverse. Napalayo na naman tayo. Sayang po ang ating mga nasimulan. Sayang kung titigil tayo. Sayang kung aatras tayo. Sayang kung susuko tayo. Kaya mga kapatid, paalala ko sa bawat sa atin, anumang nangyayari sa buhay natin, nagugustuhan man natin o hindi, nakakatuwa man o nakakalungkot, nakaka-discourage o nakapagpapalakas, magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo sa pananalangin. Amen? Magpatuloy tayo sa paglilingkod kay Lord. Amen? Magpatuloy tayo kay Jesus. Amen?